Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 13, 2026, Saturday. May pagbabago sa direksyon ng posibleng bagyo na minomonitor natin na magmumula sa silangan. Pinapakita na posible itong mas lumapit pa sa bansa o tumawid sa kalupaan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang easterlies ang siyang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang dahilan kung bakit mas aktibo ang pagbuo ng ulap at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng silangang Pilipinas. Habang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa ay nananatili pa rin ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan at thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa ganitong setup, hindi pare-pareho ang mararanasang ulan sa bawat lugar. Unahin natin ang lugar na may pinakaaktibong weather conditions sa forecast. Para sa Davao Region, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm. Ang dahilan nito ay ang easterlies. Kapag easterlies ang umiiral, ang hanging nagmumula sa silangan ay may dalang halumigmig mula sa karagatan. Kaya mas madaling mabuo ang makakapal na ulap at mas tumataas ang posibilidad ng mga pabalik-balik na pagulan. Sa Davao Region, ang klase ng ulan na ito ay hindi lang simpleng saglit na rain shower. May mga oras na pwedeng humina pero may mga kasunod na yugto ng pag-ulan na pwedeng lumakas muli. Lalo na kapag naging aktibo ang thunderstorm cells sa kalagitnaan ng araw hanggang hapon. Dahil ang forecast ay nagsasabing maaaring magkaroon ng moderate hanggang paminsan-minsang heavy rains, may posibilidad ng flash floods at landslide. Sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga, ang forecast naman ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan pa rin ay easterlies. Dito mas hindi gaanong tuloy-tuloy ang pag-ulan kumpara sa Davao Region. Pero malinaw pa rin na may sapat na moisture sa atmosfera para makabuo ng mga ulap na pwedeng magdala ng biglaang buhos. Sa Bicol Region, dahil nakaharap din ito sa silangang bahagi at bukas sa daloy ng hangin galing dagat, may mga bahagi na pwedeng magkaroon ng mga pag-ulan sa iba't ibang oras ng araw, lalo na kapag mas aktibo ang pagbuo ng ulap sa dagat at tumawid ito papasok ng kalupaan. Sa Eastern Visayas, ganoon din ang sitwasyon. May mga oras na bahagyang maaliwalas pero posible rin biglang kumapal ang ulap at bumuhos ang ulan sa isang lungsod o bayan habang ang katabing lugar ay halos wala pang ulan. Sa Caraga, dahil nasa silangang bahagi rin ito ng Mindanao, natural na mas sensitibo ito sa easterlies. Kaya kahit isolated ang sinasabi sa forecast, hindi ito dapat baliwalain dahil kapag ang isang thunderstorm ay naging severe sa isang particular na area, posible pa rin ang flash floods at landslide lalo na sa mga sensitibong lugar at sa mga bahaging may naunang pag-ulan. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm at ang pangunahing dahilan dito ay localized thunderstorm. Meaning ang ulan sa mga lugar na ito ay mas nakadepende sa lokal na init at moisture. Kaya may mga oras na mainit at maalinsangan sa umaga hanggang tanghali tapos biglang may mabubuong ulap at susunod ang malakas na ulan sa hapon o gabi. Sa Metro Manila, ito ang tipo ng panahon na madalas magdulot ng mabilis na pagbabago ng kondisyon sa kalsada. Pwedeng maliwanag sa isang distrito pero sa kabilang bahagi ay biglang umuulan ng malakas. Sa mga probinsya sa Luzon, Visayas at Mindanao na wala sa mas aktibong rainfall areas ng forecast, ito rin ang mas pangkaraniwang pattern. Kapag tumama ang severe thunderstorm sa isang lugar, posible pa rin ang flash floods o landslide lalo na sa mabababang komunidad at sa mga bahaging may matatarik na lupa. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng dagat. Para sa extreme northern Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula south to southwest. Ang coastal waters dito ay light to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa ganitong kondisyon, hindi pa ito ang pinakamagaspang na lagay ng dagat pero hindi rin ito dapat maliitin lalo na sa mga baybaying mas lantad sa open sea. Sa Batanes at iba pang matataas na bahagi sa Hilaga, pwedeng maramdaman ang tuloy-tuloy na ihip ng hangin at sa mga sasakyang pandagat, mahalagang bantayan ang anumang biglaang pagbabago lalo na kung may kasabay na thunderstorm o makapal na ulap sa karagatan. Para naman sa Palawan at sa western section ng Visayas at Mindanao, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southwest to south. Ang coastal waters dito ay light to moderate mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa pangkalahatan, mas maayos ang baseline ng dagat sa mga lugar na ito kumpara sa mas magaspang na seaboard sa panahon ng mas malalakas na bagyo. Pero pwede pa rin magkaroon ng panandaliang pagbabago lalo na kung may mga thunderstorm cells na lilitaw sa malapit na karagatan. Sa Palawan at sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, ang hangin mula southwest to south ay maaaring magdala ng dagdag na moisture sa ilang baybayin
Kaya kahit hindi ito direktang nasa sentro ng mas aktibong pag-ulan ngayon, may pagkakataon pa rin ng pabago-bagong kondisyon sa dagat at kalangitan. Para sa nalalabing bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula southeast to south at ang coastal waters ay slight to moderate rin mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Ito ang mas karaniwang kondisyon para sa maraming baybayin sa kasalukuyang setup. Pero mahalagang tandaan na kahit ganito ang baseline, ang mga localized thunderstorm ay pwedeng magdulot ng biglaang pabugsong hangin at panandaliang mas magalaw na dagat sa ilang lugar. Kaya para sa mga mangingisda at sa mga gumagamit ng maliliit na bangka, ang mismong pagtingin sa kondisyon ng ulap sa paligid ay napakahalaga dahil sa ganitong klase ng panahon, mas mabilis magbago ang sitwasyon sa loob ng maikling oras. Tingnan naman natin ang naitalang temperatura at relative humidity sa nakaraang 24 hours na nagtapos 8 o'clock ng gabi kahapon. Ang minimum temperature ay 26 degrees Celsius at naitala bandang 5 o'clock AM. Ang maximum temperature naman ay 32.9 degrees Celsius at naitala bandang 11 o'clock AM. Ang minimum relative humidity ay 62% na naitala around 11 o'clock AM habang ang maximum relative humidity ay 94% at naitala bandang 5 o'clock AM. Meaning mahalumigmig ang simula ng araw at hindi rin gaanong bumababa ang halumigmig kahit umiinit ang panahon. Ang ganitong kombinasyon ng init at moisture ang isa sa mga dahilan kung bakit madaling mabuo ang localized thunderstorm sa maraming bahagi ng bansa. Kahit hindi sobrang taas ng maximum temperature kumpara sa mas mainit na araw, sapat ang init na ito para paandarin ang convection. Ngayon, pumunta naman tayo sa long range forecast. Sa bagong datos, may napapansing pagbabago sa kilos ng posibleng bagyo sa mga susunod na araw. Mas dumadami ang mga weather model na nagpapakita ng landfall scenario sa kalupaan ng bansa sa Luzon. Pero marami ring member models ang nagpapakita ng pag-recurve o pag-akyat ng bagyo pahilaga sa halip na tumama ng direkta sa kalupaan. Ito ang klase ng sitwasyon na nagpapakita ng uncertainty sa forecast. May signal na may posibleng sistemang mabuo at lumapit sa bansa pero hindi pa tiyak ang magiging eksaktong ruta. Sa weather forecasting, lalong-lalo na kapag long range pa ang tinitingnan, normal na may pagkakaiba-iba ang ipinapakita ng iba't ibang model runs. May ilang model na mas agresibo sa paglapit sa Luzon habang may iba namang mas ipinapakita ang paglihis o recurvature habang palapit sa karagatan, sa silangan o hilagang silangan ng bansa. Ang mahalagang ibig sabihin nito sa ngayon ay may dahilan para pagmasdan ng mabuti ang mga susunod na update. Ang mas malinaw pa lang ay may pagtaas ng signal ng posibleng development at may paghahati pa rin ng posibleng ruta. Kung sakaling tumuloy ang landfall scenario, malinaw na mas maaapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon depende sa eksaktong lugar ng pagtama. Kung recurvature naman ang mangyayari, posibleng hindi direktang tamaan ng kalupaan pero maaari pa rin magkaroon ng epekto sa hangin, sa alon at sa rainfall pattern sa silangang bahagi ng bansa. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.